Si Presidente, anong sinabi niya? Parang reporter, may gera na ho. Pag-aaralan ho natin kung anong ating gagawin. Ha? Hindi niya ngayon magamit ang BFF ko. Paano ka gagamit ng spokes tungkol sa gera? Ang default niya, Duterte. Binatikos ng gusto ng kilalang political analyst na si Professor Malo Tiquia ang Administrasyong Marcos dahil sa kakulangan ng aksyon sa ating mga kababayang OFWs na naiipit ngayon sa digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Tiquia ay tila naging vlogger o reporter na lamang si Bongbong Marcos at hindi malaman kung anong hakbang ang gagawin sa lumalalang tensyon sa Middle East na kung saan maaari din tayong madamay dahil sa mga EDCA sites ng Amerika sa ating bansa na mas lalo pang dumami dahil sa pahintulot ni Bongbong Marcos. Hindi tuloy maiwasang ikumpara ni Tiquia ang pamumuno ni dating Pangulong Duterte kay BBM na mabilis ang aksyon kung namimiligro na ang mga OFW sa ibayong dagat at alam nito na ganun din ang gagawin ni Vice President Sara Duterte oras na siya ang maging Pangulo ng bansa. Dagdag pa ng profesora ay tila nawalan daw ng trabaho si Palace Press Officer Claire Castro dahil sa wala siya ngayong mai-report na puro paninira sa mga Duterte dahil hindi niya mai-connect ang gera sa dating Pangulong Digong. Kasi itong gera sa Middle East can really help her in showing and contrasting herself to BBM because he is performing the leadership role. Sinong unang naglabas na tungkol sa mag-ingat po kayo, ito po ang ating susundin? Hindi ba siya? Si Presidente, anong sinabi niya? Parang reporter, may gera na ho. Pag-aaralan ho natin kung anong ating gagawin. Hindi niya ngayon magamit ang BFF ko. Paano ka gagamit ng spokes tungkol sa gera? Ang default niya, Duterte. Sige nga, patayuin mo yun sa stage at sabihin, dito po tayo tatawag, ito po ang OWA lines, ito ang DFA. Hindi maniniwala. Bakit? Kasi ginamit mo sa politika ang spokes mo. So, sino ang journalist ngayon? Si BBM. Siya parati ang report ng report. Imaginein mo ang presidente magsabi, tataas po ang gasolina ng 80 pesos. Sabi ko, ano ito, suicide. Ulitin mo lang yun ng ulitin, di ba? Sa kampanya, ulitin mo lang ng ulitin yung 20 bigas. Yung 80 pesos per liter. Sabi ko, mahina ito. So, yun yung problema. And it's all communication. Even if you have a very good English-sounding, British English, whatever, compared to PRR, this expletive, nagmumura. Sabi nga ni Kaufman mahilig siya magmura. Pero hindi ibig sabihin, yung pagmumura niya, yun yung policy. Bilib nga ako kay Kaufman, naintindihan niya yung psyche ng Pilipino. Nung ine-explain niya, yung opening niya. Ang galing. Akala ko hindi niya maiintindihan si PRRD kasi yun nga, sa isang sentence, puros mura. So, yung gerahong yan napakahalaga kasi it will show to everyone how Inday is a leader. So, nakakatatlo na siyang video on yung gera, kung anong gagawin. So, makikita po nyo. Next slide, please. Next slide, please. I will jump. 5 days from basic Iran versus US and Israel. It is now Indian Ocean. Sa Indian Ocean may namatay na Sri Lankan vessel. Saan ho ang Sri Lanka? Hindi ho ba malapit na sa atin? Next slide please. At makikita mo, nagsarado ang Strait of Hormuz, ang Sri Lanka nandyan. Anong impact? Next slide please. Yan po yung impact sa atin. Okay? So, nandyan na po yung Asia Pacific, ng global trade. Anong impact sa Pilipinas? Next slide please. So, makikita na, can you go before that one? 1.5 to 2 million OFWs. Okay? Sa Middle East. Sino hong nanalo noong 2025? Hindi ho ba yung sinuportahan ni Duterte? Basta tatandaan nyo ang OFW, baluarte ni Inday. Ang military, baluarte ni Inday. Sa absentee voting. Di ba? Ang journalist,
Sabi ko one time kay Jessica, akala ko ba ayaw niyo sa kanya? Hindi, parang maraming may gusto. Baka lahat ng cameraman sa kanya. So, makikita mo yung divide, ha? Yung anti-elite. Ha? Ang Duterte kasi has been viewed as an outlier. Anti-elite. Anti-oligarch. Kaya nga sabi ko kay BP, ma'am, wala ho tayong pondo. Di, dadating yan. Sabi ko, ang barometro ko ho, pag may oligarch na tumaya, okay. Di ma'am, lumalambot na. Ganon. Parang hindi ako sanay na nagpapatakbo ng kampanya na walang pera. Tapos, nung nakita ko kayo, 16 years kayo, talagang voluntary at ang message niya, volunteer, na nagsama-sama kayo nung time na yon. Napakahirap po para sa akin na maintindihan yon kasi you make certain decisions because of your belief and support and probably love of the candidate. So yun ang what makes you different. Noong 2025 20 billion ang sa alyansa na pondo. Nawala ho yung 20 billion, ang tanggap lang ni Toby Chanco 6 billion. O saan napunta yung 14 billion na kay BBM? Okay? So hindi ko ho maintindihan kung sa governance at sa politika, bakit ba ganun kayong katakaw? Hindi mo naman yan madadala sa libingan. Sana man lang kung makita nagbigay sa bawat, kaya nga ho ako ang advocacy ko yung giving X amount of budget to every Filipino. Para lahat. Hindi yung iilan lang. So makikita po natin dyan, yung oil inflation is an issue. Papasok na po tayo sa 80 pesos per barrel. Yung remittance, hindi ho ba? In-announce ni journalist BBM. Yung impact ng remittance, doon na naman siya sa pera nakatingin. Hindi doon sa serbisyo, no? Tapos may dumating na, claim nila na sila daw ang nagparating nitong repatriation. Hello, UAE ho yun. Yun ang hari ng UAE ang nagsabi, sige, libre kayo sa sasakyan kung gusto nyong umuwi sa Pilipinas. Nakipag-usap ba sa presidente? Pupunta siya ngayon sa March 8, pupunta siya sa New York. Magsasalita siya sa Women's Conference. Women's. Kailan ba naging advocacy niya ang kababaihan? Diba? Sa New York yun. At sabi niya, he will lead the peace process. Hello? Peace process ng US, Israel at Iran? Paano ka magpi-peace process? May 9 EDCA sites ka dito. At kung titingnan nyo ho, ang west side ng Pilipinas, ang West Seaboard, lahat po yan, may may EDCA pero may isang machine na ginagamit. Basta may protect pa. Kumbaga, front base tayo ng Amerikano. Kung sino ho ang taga Batanes sa inyo, ang ganda-ganda ng Batanes, ngayon, Garrison State, ang hitsura. Yaan si BBM. Okay? Tapos, of course, the peso and markets, pag tumaas ang gasolina, may sinasabi pa siya doon sa explanation niya, it will take a certain time before we realize it because it has to undergo certain, gumaganon pa siya. Hindi ko naman masabi, Monday tataas 80 to a liter, it will not be impacted immediately. So, ano kayang economics nito? Sino nagpadala ng link na yon sa akin? Ang kapatid niya, si Senator Amy. Sabi ko, ano mo itong sinasabi ng kapatid mo? Sabi niya, nag-hallucinate. Okay. And of course, the security exposure because of our pivot to the US. So anong impact niyan sa 2028 presidential race? Foreign policy will be a fault line. Number 2, OFW welfare will be a campaign issue. Kahit tanggapin natin yan, kung wala naman ng trabaho, walang sweldo, ang presyo ng bilihin ay tataas. Ano ang gagawin ni President? Sasabihin niya, paano ba tayo ano yung parati niya, paano ba tayo naging ganito? Parang hindi ko masabi, hello? Di ba? Oo, anong gagawin natin? Parang,
Kasi ho siya, ang tingin ko sa kanya, nung naging presidente na, okay na siya. Na-accomplish na niya yung kanyang lifelong dream. After nun, it's all down the hill. Okay? And of course, the economic pain, sa kanya yun. Magpo-problema, reflection of you. Sabi ko nga minsan kay BP, huwag na kayo magbigay ng ano. Ano ka naman ma? Magbibigay tayo ng options. Sabi ko, bayaan mo siya. Bakit ikaw ang susulba? So, incumbent vulnerability. Ang 2028 ho is an anti-incumbency campaign. Ang taong bayan, galit. Okay? Pumunta kayo doon, kandidato ka, tatayo ka sa stage, sasabihin mo, ako po ay hindi corrupt. Hindi ba mag-aalisan niyo lahat ng mga tao nasa harap? Lalong-lalo na, pagtingin nila, ano nangyari sa tulay? Walang tulay. O substandard. Okay? Marami pa po tayong bagyong dadaanan magmula ngayon hanggang eleksyon. That will always be a reminder to the voters. So bakit ko po sinasabing anti-incumbent? Kung ikaw ay may allocable, ayaw ng tao. Kasi hindi mo ma-explain saan mo dinala yung allocable mo. So tayo, iulit-ulit lang natin, nako, si Konsyal Dayang Hirang, pipiso lang ang kwan, walang tulong sa amin. Compared kay Konsehal B, daming perang dinidistribute. Kanino kaya galing yun? At kung titingnan nyo, in terms of visual, kumuha ho kayo ng picture ni BBM, ni Saldico, at saka ni Martin Romualdez, pareho ho yung itsura nila ng pagkapayat. No? Para talagang may problema sila. Pero walang remorse. Hindi nagsisisi. Hindi humihingi na pasensya na kayo. Wala. Kahit nga dun sa 18 brave Marines, kine-question lahat yung background ng Marines, hindi kine-question yung pera. 805 billion ang dinistribute nila to that scheme. So maganda ho yung pagka-declare niya. Kasi yung mga, ang sabi ko nga sa kanya, alam mo ma'am, maganda yung declaration mo. Bakit? Punta ka sa palengke, yayabang ng mga Duterte. Kung maglalakad, may beat. Sabi ko, bakit to? Dati, ma'am, ngayon may leader na. May leader to. Taga-palengke yung nagsabi sa akin noon. Talaga? Sa 7-Eleven, mayabang na. Pinag-uusapan siya the day after her declaration. And I thought that would be a 3-day news cycle. Hindi ho. Yung 5th day, siya pa rin ang pinag-uusapan. So napilitan ng administrasyon now to play her game. Sino sinasabi? Si John Vic. Sino sinasabi? Si Ping Lacson. Seriously. Pag tinignan mo ang numero, ano yan? Kahit i-declare nyo ng lahat, alam nyo kung bakit? Yung endorsement ni Presidente, walang value. It's the same as alyansa. Walang value. Pero mo 20 billion, sabi ko nga kay Toby, wow, grabe naman ang pondo nyo. Tapos sabi niya, Malo, ang bumabalan 6B. Ano nangyari doon sa iba? Diba? So, imaginein mo last minute, ad lang. Yun nga ang ad na itim, hindi pa ako pabor doon, pero, di ba? Nakasabit si Aimee sa number 12. Marcos yun, Hindi sinuportahan ng kapatid, ginastusan pa ng First Lady. Sino nagpapanalo sa kanya? Diba? So, yun pa lang, medyo unorthodox, pero she was able to prove to anyone. Suntay, that congressman won by 200 or 300 votes against Rillo. And it was because of her rally. Tuwan-tuwa ako sana si Benny Abante talo Kasi yung tumatakbo, sabi ko, sir, paano ka naging hindi Pilipino? Oo nga, ma'am, mahina ang iyong lawyer. Kung minsan nasa election lawyer yun So, natalo siya doon. Yung isa pa na mayabang, na dating konsehal rin ng Manila, si Chua. Si Chua.
So, matatandaan ho natin yan at matatandaan rin natin sa dadating na 2028. Kasi katulad ng sinabi ko at natutunan ko in the past 23 years, all politics is local. And in that terrain, Inday is number one. Kung mag-focus kayo na mag-focus sa impeachment. Pero handa siya. So, nandyan yung impeachment complaint, at saka yung ICC. Nakita po natin ang presentation of charges ay ginawa na. Sinasabi nila durog na durog ang Duterte. Ako ho, sa analysis ko, hindi ho. Kasi ang Duterte ngayon, through PRRD, became a global icon. Yeah. Pinag-uusapan. Yes. Diba? Whether mali siya, whether negative or positive, pinag-uusapan. At maraming nagsusulat ngayon internationally on the kind of strong leader that countries should follow. So, at lumalabas po, dahil dito sa Brave 18, ito naman palang si Trillanes, kasama na naman dun sa ginagawang pagligaw sa ICC. Kung titingnan nyo po, ang storya ng Duterte tungkol sa how should I put this? Three characters, three individuals. Sonny Trillanes, who wanted to be vice president to PRRD, and he was given the door, no? Laila de Lima, who was jailed, and of course, babalik at babalik yan. So may mga personal na rason. Yung pangatlo ho ay si BBM, no? Bakit kailangan nating isama si BBM sa usapan? Kasi ho, wala naman hong pinakitang masama si PRRD. In fact, since the time of President Cory, pinag-uusapan na paano babalik ang mga Marcos. Okay? Parating may Pangulo, tinatanong, pwede bang ipalibing nyo sa libingan ng bayani? Anong ginawa ni PRRD? Early on in his administration, he chose to use his political capital to bury the guy at libingan ng bayani. So, kung ito hindi nasa isipan ng ating Pangulo, hindi ang problema kay PRRD, ang problema nandun sa Pangulo, no? So, history na yan, kasaysayan na ho yan ang nag-set niyan. So, kailangan po nating maintindihan ang mga bagay-bagay na ito na kahit sa international may Duterte pinag-uusapan, pag may kilala kayong international media, tinatanong, how will she be different from the father? So, internationally, everyone knows PRRD. ASEAN level, everybody wants him. Why? Because the mold of leadership sa ASEAN is strong leader. Wala hong nahahalal sa ASEAN na malamya. At pag malamya, naaalis. Nakita niyo nagkudeta, no? Sa Myanmar, sa Thailand, sa Cambodia. Strong leader talaga ang prototype ng leadership sa ASEAN. So, apart from that, makikita nyo rin na napakahalaga na pag-usapan, next slide, yung Duterte as a competitive frontrunner. Bakit to competitive? No? Dahil rinidefine niya yung arena na hindi na siya defendant, ngayon siya ay frontrunner. Kasi siya ang una nag-declare. Ngayon, may mga analyst na nagsabi, hindi, magiging katulad yan ni Binay at ni Villar. Kaya po, siguro dun, yung ilan sa inyo na nakakita, parati ho akong sinasabing DDS, sinasabi ko hindi ako DDS. Bakit ho? Nahihiya ho ako doon sa original na DDS. Kasi noong 2016, kay Binay ho ako. Si Bina yung kandidato ko. Yun yung first time ko nakikita si PRRD sa mga debates. Parati ho niya ako linoloko na parati ho ako may dalang mga box at folder. Sabi niya, day, ano yan? Sabi ko, sir, platform ho namin. Alam mo, wala akong platform. Sabi ko, sir, kay Binay ho ito. Sabi, hindi.
pakita mo lang sa akin. Sabi ko, ano ba itong kandidatong ito, no? O, pangalawa namin pagkikita, nahiya naman ako sa kanya kasi, sir, nakabarong ho lahat ang aakyat sa stage. Ah, ganun ba? Hindi ba maganda itong suot ko? Hindi, sir. Sa Pangasinan ho yun. Oh, nagpabili siya ng barong sa palengke. Tapos sinanap niya ako. Sinabi pa niya kay Jojo Binay, Jo, asan yung may dala parati ng yung plataforma mo daw? So sabi ni Jojo sa akin, bakit alam na plataforma? Sir, tinatanong, kinukuha. Ah, ganun ba? O di, tinawag ako ni Jojo. Oh, ito, Digong, ito si Malu. Di, formally, nagkakilala kami. Doon sa debate sa Pangasinan. Sabi ko, sir, ba't mo ko hinahanap? Papakita ko sana yung barong ko. Suot na niya. Tapos sabi ko, sir, parang kita ko ho yung kamisa chino nyo. Ay, hindi ba ito maganda? Ay, sir, si Mayor Jojo, ang daming dalang barong. Si BP Jojo, ang daming dalang barong. Ganun ba? Bakit ho? Kasi yung barong niya, lampas, mahaba, tapos yung t-shirt niya, di ba, pag sa barong, nakikita. Tapos naka-maungho siya. So sabi ko, sir, ibaba mo yung t-shirt mo para hindi, ganun ba? May ganyan-ganyan. Alam mo naman sa amin, wala kaming ganyan-ganyan. Sabi ko, sige. Pagkatapos, sir, huwag mong i-roll yung barong. Bakit Makati? Kasi sir, cheap yung binili mo. Hindi ba kakatihin ka kung galing sa palengke? So sabi ko, pero nakabarong ako ha? Oo, sir, pero hindi, parang okay na yan. Basta nakabarong ako. Sige. Ang malala, yung sa kabila, yung sinasabing kain suka. At nagagalit ang mga kaibigan ko sa liberal, Malu, huwag mo naman kaming tawaging kain suka. Ay, bakit sa usapin ng korupsyon, ayaw niyong tumindig? Simple lang. Kung mahal nyo si Marcos, hindi sige, mahal nyo na. Pero sa 1.5 trillion to 1.9 trillion, wala kang sasabihin. Diba? Parang may mali doon. Bakit ito napakahirap pagsamasamahin ang Pinklawan, ang Dilawan, at ang Makabayan? Ay kailangan ho kayong maglista. Bakit tayo nag-a-alliance building? Sino ang sa taas? Sino ang pangalawa? Paano ang galaw natin? Okay? So, marami ho dyan. At sila daw ang opposition. Sabi ko, paano kayo naging opposition? Kumbaga sa trade union, parang kakampi rin ng management, no? Kaya sabi ko, dun sa mga ibang nandun sa Dilaw, sabi ko, ang hirap niyan, paano kayo tatayo ng stage? Sabi niya, hindi, ayusin namin. Magkakaroon kami ng kandidato. Pero hindi kayo opposition. Si Inday, anti-Marcos Black. Klarado. Diba? Ang kalaban natin si Marcos. Ang gumigiba sa kanya si Marcos. Ang ekonomiya kaya ganito si Marcos. Ang peso kaya nag-59 na ho kahapon ha. Naghihintay ako ng 60 si Marcos. Ang reaksyon niya sa Iran versus US, Israel, napakahina. Si Inday, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 na gagawin. Sino ang may pondo? So magaling lang kayo sa paggamit ng pondo. Yun nga ang maleta diplomacy, no? Kaya nakikita natin yung maleta, lokohan ng lokohan. Pag daw nagsasharon ka sa pagkain, ang tinatanong na, may maleta kang dala? Ano yung mga issue? There is the West Philippine Sea. Ang sinasabi, si Sara daw ay pro-China, na ilang beses na niyang sinabi hindi. She is pro-trade and pro-Philippines. There is the ICC and drug war legacy. Kaya po ang CBCP, ang mga Katoliko, mga bishops, ayaw siya kasi ang suma total niya, manalo yung anak, balik na naman ng EJK. So yan yung kinakuan. Of course, the economy and inflation, nakita naman po natin ang utang natin nasa 18 trillion na ang utang ng Pilipinas. Nakita po natin ang parati na nating namimiss yung GDP. 2 quarters na po nating namimiss yung GDP. Tapos may kwento na 1.5 trillion to 1.9 trillion ang nawawala. Ano po ang napakasama dyan? Wala ho tayong infrastructure. Ang infrastructure program
ay multiplier effect. Nag-hire ng tao. Naalala niyo ho si PRRD during the COVID? Siya yung continuous, kaya hindi nag-contract yung economy. Kasi tuloy-tuloy ang pagpapagawa. So tuloy-tuloy ng mga may laborers, ang hardware, ang semento, binibili, tuloy-tuloy yan. That is multiplier. Ngayon ho, walang multiplier. Kahit ho yung foreign FAP, what's that? The foreign counterpart, marami ho tayong big projects. Ang parte ho ng continuity ang pagpapatuloy ng mga big projects na sinimulan ni PRRD hanggang ngayon. Ano ang ginawa nila? Kung nakikita niyo yung tunnel, that one, it's causing a lot of delay. Bakit? Kasi yung foreign parte ng Pilipinas, ginalaw nila. So, paano matutuloy yon? Yung foreign counterpart na yon ay based yon sa pag-uusap ng government to government. Noon ho ako nasa gobyerno, parating sinasabi sa amin, kung wala kang budget, huwag mong pakialaman ng foreign accounts. Kasi commitment yan ng government to government. Ano hong ginawa? So, ganito ho tayo ngayon. Wala kang nakikitang nagtatrabaho, karamihan local. Wala kang nakikitang national. So that is a problem. The impeachment saga, you've seen how it is. They had 54 sa committee. They are just looking for 52 sa plenary. Tingnan mo natin kung makaka 106 sila for the 1/3 referral to the Senate. Ano sa Senate? Again, meron na naman propaganda lumalabas. Sa Senado ho, 2/3 of all members, which means 24. Hindi ko maintindihan, inuuga ang opposition. Ang opposition ay 9. Ang minority rather is 9. Ang majority is 15. So, ang 2/3 of all the members is 16. So, yung ginagawa nilang strategy, ugain si Cheese, si Joel, at saka si Jinggoy, may not work for them to get the 16. Diba? At tingnan ho nyo dun sa 15 na majority. Naandun ang 2 Bilyar, naandun ang Kayetanong isa, si Pia, naandun si isang Estrada, si JV. 4 yan. Sino ang re-electionist sa kanila? Si Mark Villar. Okay? Si JV ba re-election? I think he is. So kung titingnan nyo, saan manggagaling yung babaliktad? Isa lang ang mag-cross. Okay? Ngayon, ang medyo problematiko dun sa ating kandidato, pinag-uusapan na mag-resign kung sakaling mai-impeach, hindi niya gusto mag-resign. So she will go through the bloodbath and, kung sabihin na guilty ako, impeach ako, di wala ng kandidato. Pero, bago ho dumating doon, marami pang mangyayari.